Sino? Yan ka, takataw kakabsat yan na rin tayo. Kanalag tayo pa Ama namin Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat po sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Salamat po sa pagkakataon na kami naman ay iyong pinadala dito upang ikay aming sama-sama purihin at sambahin, Ama. Ihanda mo po ang aming puso't isipan sa mga salita mong aming mapapakinggan, Ama. Nawa itatak mo ito sa aming puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so matanda dyan po na ng This is the Day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. There's a joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. There's a joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate, dance. Rejoice before the Lord our God. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance. Rejoice before the Lord. There's a joy, joy, joy in the presence of the Lord. Sing hallelujah, amen. There's a joy, joy, joy in the presence of the Lord. Singing hallelujah, amen. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance. Rejoice before the Lord our God. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance. Rejoice before the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice
surrounds me become the shadows in the light of when I found the joy of reaching your heart, when I will become enthroned in your love, when all things that surrounds me become the shadows in the light of your I worship you, Lord. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you, Lord. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, then all things that surrounds me become the shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become the shadows in the light of you. I worship you, I worship you. Oh Lord, I worship you. The reason I
Itaas po namin ang iyong pangalan. Ama namin, ikaw po magbigay bawat isa sa amin. Sa mga salita mo, Panginoon, na may tinilibro ngayong umaga, Panginoon, ay maunawaan ang bawat isa sa amin. Bigyan po kami ng karunawan at kapag-unawa sa mga salita mo na mapahayag sa umaga nito. Panginoon, ikaw po ang nagkakilayan namin na bawat araw. Ito po namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na po mo po. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Tingal daw, nakataktakil unay nga ititi-apo ka na tayo. Ano po ba? Sinong nakakadama? Sinong tinakakadama sa napakahalaga itong araw na ito? Kasi babasa man tayo ng Bible, iba rin yung ganitong nakikinig ng salita ng Diyos. Ano po ba? So, title na ating adult tayo, okay. So, Solomon, prayer the wisdom. Ano bang ano ang ibig sabihin ng wisdom? Pagayo ba? At ate, no paano di wisdom? Siri. So, ubing ni Solomon, ay Tagalog. Hindi marunong yung Medyo, ano. hindi mo pinipit yung Tagalog ko eh. Ang Diyos, in-appoint na si Solomon naging hari, pero bata pa siya. Pero nagre-reklamo siya si Solomon, sabi niya, hindi ko naman kaya kasi bata pa ako. Pero nandun yung trust niya sa Panginoon. Sa verse 3, pakibasa nga sa verse 3, ati saan mo kinuha yung kagabi? Basahin mo nga sa verse 3. Hindi, wala dito, hindi natin isinulat. Kasi, ang kukunin natin dito, mabasa muna ni ate. Ha? Kasi na, mas malinaw dito yung ano, yung Tagalog nyo kasi Tagalog ng Bible ko eh. Ewan ko nga ba? Kaya tignan nyo, ay share nyo sa akin yan. Yung nandito sa akin eh, video ka. Verse 3. Iniibig ni Solomon si Yahweh at tinataliman niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Gayunman, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng kamay niya sa mga sambahan sa puro. Amen. So, nandito yung pag-ibig. Ha? Nandito yung pag-ibig ni Solomon sa Panginoon. So, nung inappoint na ni Yahweh si Solomon na maging siya lang magkahalili ni kanyang amang si David, ay sinasabi niya, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero nandun yung trust niya, nandun yung pag-ibig niya sa Panginoon, di ba? So, ang sabi niya dito, iniibig ni Solomon si Yahweh, kaya ginagawa niya lahat, no? At kahanggang isang ko, nakapsa. So, ang so, ni Solomon si Yahweh at sinunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit, nag-alay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar na purol. Hindi niya gamit yung trabaho ni Solomon, hindi nagadu, hindi niya pan niya alay ka, hindi niya nga lugar. Sorry. So, ang ginagawa ni Hari Solomon noon, nag-aalay siya kahit saan yung mahal na purol, ano yung ang tawag dito? Yung pinakadakilan nila na purol na Yung mga matataas na... o matataas na purol, bundok. Na doon daw yung
Swerte rin So- tayo. Pagdating ng araw, ganun din. Ganun din. So, kailangan natin, kapatid, mga kapatid, ang kukunin natin dito yung pag-ibig ni Solomon sa Panginoon. So, sa verse 5, kasi yung kung natin, sa verse 5 dito, babasahin ko muna dito bago tayo. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon. Nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sinabi mo wika sa kanya. Papantay yung verse 7. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa, walang karanasan. So, pakibasa yung verse 9. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? So, ije, verse 7 nga nabasa, di ba, ipagpagana dyan nga, kapag pa nga pwede ni Apo Diyos, kinya na ipagpagana dyan nga, lumampay, kahit siya'y bata pa, ay na-point ng Panginoon. Ang hiniling niya ay bigyan po niyo ako ng karunungan. Ito na yung hiniling ni Solomon sa Panginoon na bigyan po ninyo ako ng karunungan. Kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sapagkat sa napakalaking bayang ito. So, yun lang ang hiniling ni Solomon, mga kapatid, na magkaroon siya ng wisdom and knowledge para makita niya o ma-discern niya yung bad and good. So, napakaganda yung hiniling niya. Alam niyo na tuwa si Yahweh. Verse 10. Pakibasa. At sinabi sa kanya, bakit hindi ka raw humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi hiniling mo'y karunungang makilala ng mabuti at masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. 13. Nabasa na? Hindi ba? Ibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan, hindi mo papabayaan. Amen. Amen. So, dito natin makikita yung tunay na pagmamahal din ng Panginoon kay Solomon. Kaya ganyan din ang mangyayari sa atin. Ganyan din ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Sinong gustong magkakaroon nito mga binigay ng Diyos sa Kanya? Amen. Amen. Yan nga po, yun talaga, yan ang magiging bunga ng pag-ibig natin sa Panginoon. Ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, hindi tayo makakaroon ng wisdom and knowledge kung hindi natin hilingin yan. Naisin, di ba? Oh. Kailangan natin naisin yung mga yun. Hindi yung mga kagustuhan lang ng ating sarili. Kung minsan nga napipili tayo sa panunod. Yung time natin nag-a-adjust. Ha? Pero ang Panginoon sabi niya, sapagkat yan ang hiniling mo, ibibigay ko sa iyo yan. No? Ibibigay niya. Binigay niya kay Haring Solomon. Kaya si Haring Solomon nagampanan niya yung pagkahari niya kahit pa bata pa siya. Lalo na sa inyong mga bata ngayon. Ano rin?
Kasi meron pa rin kami tungkulin binigay ng Panginoon sa aming buhay. Pero kayong mga bata pa, youth, kid, kailangan ninyo to. Kailangan ninyong magsumikap. Panalangin niyo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng wisdom and knowledge para ma-discern ko yung masama at mabuti. Kasi yung masama talaga, nandyan, lumalakas. Pero mas malakas ang Panginoon. Amen po ba? Mas malakas ang bigay. Sabi dito, yan ang kahilingan mo, hindi mo hiniling yung buhay ng kaaway mo. Subalit, sunaladjay, number, verse 3, 13, at 12. Diyan na po, nakahagawa ko ng Diyan na lang kasi sa TV, oh. Ilocano, Puputong. Bigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Amen. So ibibigay ng Panginoon yung ating kahilingan. Sabi pa dito, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa na iyo. Sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyong mga bagay na hindi mo hinihingi kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Amen. So amin yan, lahat ng hindi natin iniling, ibibigay pa niya. Bakit? May tiwala na siya sa atin. Nakikita na niya. Yung susunod kay Solomon, kay Haring Solomon, sino ba yung mga sumunod? Nandito na yung mga henerasyon nito. Amen po ba? Tayo na yung nandito, na tayo na nakakalam ng kaharian ng Panginoon, salita ng Diyos. Dito ako na-bless nung binabasa ko ito. Naghahanap ako ng message. Nung linggong umuwi ako, naporma na itong message na ito. Nung pag-uwi ko dahil napwede akong mag-message ngayon. Nabasa ko to, naporma na. Sabi ko, thank you Lord. Wala na bang iba? Naghanap ako, wala pa rin. Bumabalik dito. So, ang kinukuha ko dito, yung pag-supply ng Panginoon sa atin, yung kinakailangan natin, yung kailangan. Imagine, yung pagbigay na kay Solomon ng karangalan na hindi mapapantayan ng kahit sinong hari, ibibigay din niya sa mga susunod sa kanya. Sino bang mga susunod? Yung ba nasa iba? Ayaw po yun. Amen po ba? Lalo na kayong mga kabataan. O maraming mga kids dito. Maraming mga bata pa. Payo ni Solomon. Payo ng Panginoon sa atin pa. Ibinigay ng Panginoon yung kinakailangan ni Haring Solomon. Naging hari siya. Yung kwento nga ni Kuya kagabi, mga kayong mga bata, baka kayong magiging tulad ni Solomon. Ha? Kaya, napakahirap po to. Dito ako na hindi mo sabi niya dito na hindi mo hinihiling yung buhay ng iyong kaaway. Pero, kung isipin mo to talaga, kung nasa sayo pa rin yung galit sa laman na talagang kamal lang yung tamatay lang. Pero hindi na niya ginawa yun, di ba? Hindi niya ginawa yun. Bakit? Anong ginawa niya? Hindi lang, isa lang, dalawa lang. Na? Wisdom and knowledge. Panginoon, bigyan mo para magawa ko yung pinapalutos mo sa akin. No? So, napakaganda po yun. Ang gawin natin dito, magkaroon tayo ng desire para magkaroon din tayo, para makuha natin yung mga inilig. Sabi nga ng Panginoon, kahit yung hindi mo inilig, ibibigay ko. Sa Malakay 3:10 nga, anong sabi niyan? Anong sabi doon? Prove me. Subukan mo ako kung hindi ko ibubukas ng lahat ng bintana ng bendisyon. Pagpapala. Oh. So, liglig, siksik liglig at umaapaw pa. So, kaya, ibibigay natin yung mga kailangan na yun, yung talagang para sa atin. Yung para sa atin, yung talagang bukal sa puso natin, bibigyan natin yan. Amen po ba? Gagawin natin yun. Anong gagawin ng Panginoon? Ibibigay din niya lahat yung kailangan natin na mas walang makakahigit pa kaysa yung mga hari noong araw. So, napakaganda po mga kapatid. Kaya, ako nung binabasa ko tapos kahit nasa work ako, nasa school, nag-meditate pa rin yung mind ko.
napakaganda. Alam nyo, nung una, sinishare ko ng salita ng Panginoon, pero hanggang doon lang. Tama yung sabi ni Admin kahapon na bukang bibig lang, nasa labi mo lang yun. Pero kailangan pala yun, gawin mo. Amen po ba? Amen. Gawin mo para magkaroon ka ng tulad ni Haring Solomon, yung binigay ng Panginoon sa kanya. Tama po. Kahit ako talaga, nung binabasa ko ito, Panginoon, sabi ko, kapinot, ang linggo, Panginoon, napakabuti mo. Ngayon ko lang nakita itong salita mo na ganun palang ibig sabihin pag ako'y nag-ube. Kasi iniibig ni Solomon ng si Yahweh. Ako, Panginoon, iniibig din ba kita? Yun ang question mark. Nung nag-meditate ako, sabi ko, gagawin ko, Panginoon, kung hindi ko pa nagawa. No? Nagbibigay na tayo. Nagbibigay tayo nagbibigay tayo ng ang sabi sa Romans, yung pinakamahalagang alay o handog, yung sarili nating buhay. Go! Bigay natin yun at pupunta tayo. Go ye and preach the gospel in every nation. Sabi ganon. Sa Matthew 28, verse 18-20 yata. Oh. So, ano ang sinasabi ng Panginoon? Sabi ni Solomon, napakabata ko po, Panginoon, pero bigyan mo ako ng ganito para ma-discern ko yung mga bad and good. So, na-bless ako doon. Tapos na-bless din ako sa ginawa niya na yung tungkol sa dalawang babae. No? Share ko lang ito. Idagdag ko lang konti. Nung binigyan ng Panginoon siya ng wisdom and knowledge, nandun na yung discerning spirit niya. Doon na na-discern yung nag-aaway na dalawang ina sa isang bata, sa buhay at sa patay. Ang pinag-awayan niya yung buhay. Nagulat ako, sabi ng hari, pero hindi ko pa nabasa lang nun. Sabi niya, kunin mo yung kampit, yung kutsilyo. At hatiin ko yung bata. Hatiin natin yung bata. Yung tumating na, hatiin mo yung bata. Alam niyo, nagsalita na yung tunay na, kahit hindi mo na buhatiin, ibigay mo na lang sa kanya. Bakit sinabi yung ina na yun? Yung isa naman, yung isang babae, sabi niya, hindi mo, hatiin mo, para parehas kami. Doon na-discern nung si Haring Solomon, sabi niya, ibigay mo yung bata sa tunay, yung nangulang nagsalitang baba, kasi siya ang tunay na ina. Bakit sinabi niya gano'n? Kasi mas gustuhin yung tunay na ina, ibigay na lang sa babae nag-i-interest doon para mabuhay yung bata. So, yun ang pinakamalaking discerning spirit ni Haring Solomon. So, nagalak yung mga tao noon, sabi nila, magtirong sila dahil napakatilino yung hari na yan. Gusto nyo ba mangyari yun sa atin? Yung katalinohan ni Solomon? Gusto ko talaga. Kahit ako, nababasa ko nga sa Proverbs, yung mga karunungan na ibinigay sa atin, sa atin yung mga devotion. Tinututukan ko talaga. Kahit kukunti lang na explanation ko sa mga devotion ko, sabi ko, napakalalaki ng Panginoon, naintindihan ko talaga. So, ganun po, magkaroon tayo ng discernment. Yung interest, yung interesado tayo kung mga mukha, digitsing, yung pilin, itiapo. Amen po ba? Amen. Magkakaroon tayo ng tarigagay. Tarigagay nga, hampay nga, tarigagayan, digitsing, kumpulitan. Kung nanadyo, hiniling mo lang ang karunungan, pero ibibigay ko ng karangyaan ng iyong buhay. Amen. So, tama, sabi ko nga nung nandun sa bahay, tama yung mga sinasabi ni Kuya Carlos. Kahit ako ngayon, hindi, kahit punuin niya, tabunan ako ng ginto, sabi ni Kuya Carlos. Pero may filosopo ako doon, sabi, hindi ka talaga makagalaw pag tinabunan ka ng ginto. Kaya ayaw ko rito. Ayaw ko ipagpalit ng ginto. Pag-ibig ng Diyos at pagsisilbi ko sa Panginoon. Napakaganda. Pero sunod sa inyo mga bata, ibigay nyo yung best nyo. Ibigay nyo yung buhay nyo. Sa Romans 12:1 nga mas mahalaga yung iaalay mo yung sarili mo na maglingkod sa Diyos. Hindi yung
kahit ano na dyan na, basta ang importante, makatune up ang spirit natin sa Panginoon, ginagawa, sinusunod. Kasi yan ang sabi niya eh. Sa 5, di ba sinabi niya sa 5, balikan ko lang. Karoon sana ako ng ganitong kalalaking kwan ng Bible. Oo. Bayat din, nagtulakon. Balik nga pagpagsak. Pagpagsak ka di puso nga ang hulay nga manamatigtignay. Papadadakkel ko, tamo malaka nga basa. Ay, sige natin. Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili. Bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po niyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sama-sama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? So, ijay na nga in surrender kinya na jay in surrender ni Solomon nga talaga nga tinarigagayan na di jay nga at karoon isuna. So, ijay dito mga verse kuna na jay verse 12 politika jay. Ibinigay ko sa awanin ko yan nagkaspirit eh. Jalikod mo lang ang aminan. Gusto nagkon. Binigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan Jalikod mo kay. na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Bibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Oh, amen. So, kayamanan at karangalan hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. So, mayat kakabsat, napakaganda yung pag-supply ng Panginoon sa atin. Kaya, ang kailangan lang natin dito, mag-obey tayo. Maniwala at sumunod. Ha? Sundin natin. Naniwala tayo sa mga salita ng Diyos, mga payo ni Solomon, mga sinasabi ng Panginoon sa atin. No? Mga sinasabi ng nakakatanda sa atin, lalo na sa inyong mga bata, mga young people. No? So, napakaganda yun. Bilang isang pamilya, meron akong panghuli na kwento. May isang tao nakakita ng itlog. Patay na yung naglilimlim sa kanya. Yung inahin. Ginawa na ito, nilagay niya sa agukop na manok. Baka salit-sulit naman nga ginagin, yung agukop na manok. Yung inahin naglilimlim ng log. Tapos, nilagay na yon. Nung napisa, biglang lumaki yung ibon. Kasi mabilis itong lumaki kasi ito ay isang ibon na napakahalaga. Nakita niya doon. Nakita ng inahing manok nung iba. Pero ang nandun nung ina, minamahal pa rin niya yun. Nung lumaki na yung ibon na yun, pwede na siyang umalis, pwede na siyang lumaya. Kasi malakas na. Ito pala ay yung eagle. Oh. Nung may panganib ng inahing manok, nandun yung asong pagmamanok, kumain ng manok. Pinuntahan na yung inahin. Anong ginawa ng eagle? Pinuliktaran na yun. Ang alam ng manok, umalis na yung ibon. Pero nandun, pinuntahan na, tinaboy niya yung aso. Hindi niya nakain yung inahin. Nandun yung pagmamahal ng ibon. Nandun. Kasi tinuring na isang pamilya na yun. Ngayon tayo, isang pamilya ng Pamilya ng Diyos. Nasa kingdom po tayo.
Kaya, ano man ang pinanggalingan natin na ano to, yung tribo, ikaw, na yoga, iba-iba tayong kulay. Pero isahin natin yung kulay ng puso natin sa pamilya. Ano po, doon lang tayo. Yun, ginawa ni Solomon, napakaraming tao. Kung sabi niya gano'n, hindi ko kaya ito, Panginoon, kung hindi mo ko bigyan ng wisdom and knowledge. Tama po yun. Ganon din ang gagawin natin. Panginoon, ibigyan mo ako ng pagmamahal sa kapamilya. Ganun po ba? Amen. So, ganun ang gagawin po natin. Yun po ang pinakamalaking gawin po natin sa buhay natin, sa piling ng Diyos, sa piling ng anak ng mga Diyos, pamilya ng Diyos. Ganun po ba? So, alam ko, marami na akong nasabi, mga kapatid. Bigay ko na kay Kuya Carlos, hindi na ako siya na muna po. Thank you. Sayang yung nasa likod ni Kuya John. Nagtsatsagaan pa niya yung cellphone eh. Nang lalaki yung andyan sa tabi niya eh. Kaya magkat ko lang sabihin na tanggalin na lang yung TV eh. Okay, balikan nga muna natin yung 12. Yung 12 lang. Sabi niya dito, ibibigay ko sa iyo ang piniling mo. Binigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Alam niyo, kapatid, kapamilya, sa lahat ng tao sa mundo, sa daigdig na to, ang binigyan lang ng Diyos ng sobra-sobrang karunungan ay si Solomon. Wala nang kapantay. Wala na. Kaya, sa devotion po namin, talagang nakatuon kami sa karunungan. Karunungan. Pero ang sabi ng ating admin, ang tunay na karunungan yung patuloy ka na nag-aaral sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang tamang karunungan. Okay, balikan ko lang yung nakaraan na exam ng mga bata. Sino po sa inyo nang nag-aaral ang naka-perfect ng exam? Sino? Sino ang naka-perfect? Si Bugoy? Perfect ba? Ay, bagsak. Alam niyo po, kanina lang na pumasok sa akin ito. Hindi ko alam kung bakit. Alam niyo si Pete, pag mayroon akong nararamdaman, siya ang nag-aasikaso talaga sa akin. Kung minsan ayaw niyang umalis sa tabi ko. Pero alam niyo, yung nag-exam, perfect po ang kanyang exam. Maniwala ba kayo na kinder to? Perfect? Kaya, nagulat ako. Pero kanina lang na pumasok sa akin talaga. Kung bakit pinagpapala ng Diyos si Faith. Kasi siya ang palagi ang naglilingkod sa akin. Kasi, yun naman ang sinabi ng Biblia eh. Kaya, naging perfect yung score niya nung exam. Kaya, kung balikan natin kasi si Haring Solomon, siya lang po ang binigyan ng Diyos ng karunungan. Wala nang iba. Yung mga nauna at sa mga susunod wala na. Pero alam ko, na sa programa o sa pamilya ng Diyos ngayon sa kingdom ay meron po. Amen. Kasi ang totoong karunungan yung sumunod tayo sa Diyos. Hindi yung pagalingan. Amen. Hello? Kasi ang pagsunod sa Diyos yung tapat po talaga. Kaya nga, palagi kong sinasabi kay Princess, nasabi ko, kung araw ng Sunday, huwag mo kasing iniisip yung mga iba. Yung paglilingkod mo lang ang isipin mo. Kasi kung ang priority natin, sa ating buhay yung Diyos talaga, iba ang gagawin ng Diyos sa atin. Amen. Sa totoo lang po, kasi naranasan namin ngayon,
Biruin niyo yung buhay namin, wala kaming pinagkakakitaan na mag-asawa, matagal na. Matagal ko nang isinurinder yung trabaho, matagal na. Pero alam niyo yung pinabayadan namin, nagbabayad ako sa motor ko, 2.8 yan. 2.5. Basta dumating yung 5, 2.8. Tapos 10. Meron kaming pinabayadan dyan. Tapos 15. Tapos maliban lang yung weekly. Sana kukuha. Pero ang bait ng Diyos, hindi niya kami pinapabayaan. Kaya kung isurrender natin talaga sa Diyos lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo at unahin natin ang Diyos, hindi ko sinasabi na huwag na kayong magtrabaho. Kasi ang sabi ni Pablo, ang taong tamad hindi kumain, hindi dapat pakainin. Amen. Kaya hindi ko sinasabi na huwag na kayong magtrabaho maliban lang kasi sa akin. Magkakaiba po tayo ang pagkatawa. Amen. Kaya dapat sumunod po tayo talaga sa Diyos. Sa verse 13, gusto ko lang balikan at dagdagan yung sinabi ni Pastor John. Ibinibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ng sinuwang hari sa buong buhay mo. Yung hindi hiningi ni Solomon, piniling, ibinigay pa ng Diyos sa kanya. Kaya kayong mga kabataan, makinig kayo. Alam niyo yung sinabi ni Enoch, na ang ballpen at papel hindi nakadesign yan sa tao. Ang nakadesign talaga sa tao, yung tao na sumunod talaga sa Diyos, sumunod sa batas ng Diyos, sumunod sa mga salita ng Diyos, yun po talaga. Kahit magaling ka sa school, magaling po kayo. Masipag kayo sa school. Kung hindi kayo masipag sa paglilingkod sa Diyos, sorry po, babagsak at babagsak po kayo pagdating ng araw. Pero pag unain niyo ang Diyos, alam niyo yung nakikita ko na hindi niyo nakikita. Sobra talaga. Kasi meron akong nakikita na hindi niyo nakikita. Nagagawin ng Diyos. Hindi na magtagal mula ngayon. Ang ganda po ang gagawin ng Diyos. Kaya dadagdagan ko lang. Magbigay uli ng challenge. Kayong mga estudyante, kasi mas bata po kayo kaysa sa amin. Mag-focus kayo. Pangalawa lang yung school dapat. Mag-focus kayo kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Tignan nyo kayo mismo, mabigla kayo pagdating ng exam. Bakit alam ko to? Kasi inuna mo ang Diyos. Bakit kaya ko to? Kasi inuna mo ang Diyos. Pero pag inuuna mo ang school, yun doon ka nakapokus, sorry. Pero may area na ibabagsak kayo ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na siya ang nahuhuli. Gusto talaga ng Diyos na siya ang nangunguna sa atin. Amen. Kasi pagdating ng araw, alam niyo kasi talaga sa akin mismo, parang nakikita ko na yung mangyari. Na pagdating ng araw, hindi mo na kailangan magtrabaho ka. Maglingkod ka na lang sa Diyos. Magpuri ka na lang. Alam niyo yung area na nakikita ko, pagdating ng araw, wala ka nang ibang gagawin. Magpuri ka lang sa Diyos, araw-araw yan. Pero may supply mo. Bakit? Ang Diyos po ay hindi siya bingi at hindi sinungaling. Kung ano ang sinabi ng Diyos, kaya niyang tuparin. Amen. Kasi naranasan ni Diyos. Hello? Si Elias nung wala siyang makain, di ba nagpadala ng Diyos ang kanyang pagkain? Ano ang ginamit? Sino yung
pagdating ng araw, sabi ko nga, kayo, mga kabataan, mag-focus kayo. Alam nyo, ang ganda yung mangyari ka rin. Kasi preparasyon po natin ngayon, 2026, 2027, 2028, may mangyari na. Hello. At mapalad kayo kung mag-focus kayo. Hello. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-focus na po tayo. Focus na tayo. Kasi, alam nyo, kasi si Solomon, kung bakit niya hiniling yun, karunungan, nag-focus siya eh. Kasi yun ang bilin ng kanyang ama. Kaya dapat may ama talaga nga taga-magbilin. Kaya ako ang tumatayo na ama nyo ngayon. Amen. Na nagbibilin sa inyo na dapat tayong sumunod sa Diyos pagdating ng araw. Alam nyo, yung nakikita ko talaga na wala na po tayong gagawin kundi magpuri lang sa Diyos, maglingkod lang pagdating ng araw. Diba yung mga Israel? Diba nabuhay naman sila? Ilang taon na naglalakad sila sa ilang. Di naman sila nagtrabaho. Bakit sila nabuhay? Hindi sila nagpalit. Yung mga damit. Hindi pa nagpalit yung mga palukan nila, yung mga chinilas nila. Hindi, paluka kanya, yung kasi yan, yung naunang mga chinilas kasi yun. Diba? Yung mga bata, habang lumalaki yung paa nila, lumalaki naman yung kanyang chinilas. Ganun po ang Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sobra talaga ang Diyos kung sumunod tayo. Kasi may kondisyon. Ha? Kaya, dinadagdagan ko lang yung sinasabi ni Kuya John. Kasi, ang ganda po ang gagawin ng Diyos. Alam niyo, ngayon sa akin talaga, yung binanggit ni Kuya John kanina, ulit-ulitin ko na binabanggit yun. Kung ang hamon nila sa akin, isurrender ko yung nalaman ko, talikuran ko yung nalaman ko, bigyan nila ako ng kayamanan. Kahit kaano pa karami na ginto yan, ayaw ko kasi ipagpalit. Kasi ang ginto mauubos. Pero ang paglilingkod sa Diyos, ang ganda po. Kaya yung palagi kong sinasabi na pagdating ng araw kasi talaga 100% na naniniwala ako na ako ang hahawak ng, di ba? Sabi ko, noon ay black card, pero hindi pala. White card pala. Kasi ang demonyo, sila ang may hawak ng black card. Pero sa atin pala ay white card. Kaya sa akin talaga, naniniwala ako 100% na pagdating ng araw, mayroon akong hawak na black card. White card pala, sorry. White card. Na kahit saan ako pumunta, kahit wala akong pera, andun na lahat. Ha? Kahit bumili ako siguro ng bagong sasakyan. Kasi ang alam ko talaga sa mga card, yung mga ganun, yung mga highs na card, kung itong araw na to ay may nabawas sa card ko, kinabukasan, bumalik na naman yung buo. Ganun po katindi. Kaya hindi nababawasan. Kaya unlimited talaga. Kaya sa totoo lang po, ito yung sinasabi ko na kailangan po tayong sumunod talaga sa Diyos kasi yun lang naman ang kondisyon ng Diyos. Yun lang po ang challenge ko. Kaya kayong mga kabataan, isipin nyo na lang na example na isang araw kayo ang magiging mamumuno sa isang lugar. Ayaw nyo ba? Hello? 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 Amen. Hello? Ayaw niya? Alam niyo si Solomon, nung ginawang hari, bata pa. Kung kayo ang magiging gobernador sa Quirino, example, ayaw niyo ba? Kaatras ba kaya? Ha? Sino? Wala naman sa kanila politics.
Kasi hindi, kahit politics sabi natin, kung ganyan, kung mangyari yun, iba naman kasi, ang batas na ibababa, batas na ng Diyos, hindi batas ng tao. Ang nararanasan kasi natin ngayon, batas ng tao. Kung may pera ka, ikaw ang batas. Pero kung wala kang pera, ikaw ang kawawa. Pero pagdating ng araw, pantay-pantay na po. Kung sino talaga yung nagkasala, siya ang magbabayad. Alangan naman, nabayadan ni Juan yung utang ni Pedro. Ganon po kasimple. Kaya challenge ko lang, talaga, kung nangyari kay Solomon, mangyari rin sa atin. Yan ang challenge ko. Kung nangyari kay Solomon na yung hindi niya hiningi, ibinigay ng Diyos, kaya rin ng Diyos na gawin sa'yo. Kahit hindi mo hinihingi ang sasakyan, pagdating ng araw, magkakaroon ka ng sasakyan na maganda. Hello. Hintayin mo lang. Kasi may panapanahon. Hello. Kaya yun lang ang iiwan ko na challenge. Unang-una talaga kasi, dalawa lang yung pinaka-importante dito. Mahalin natin ang Diyos at sumunod tayo. Yun lang. Yun ang pinaka-sintro ng mensahe ngayon. Ay mahalin natin talaga ang Diyos at sumunod tayo sa Diyos. Example, kasi gusto ko lang dagdagan. Yung mga mag-boyfriend at mag-girlfriend, huwag mong sasabihin na mahal mo kung hindi mo sinusunod, di ba? Magkita tayo ng ganitong oras, tapos hindi ka na sumipot. Wala. Ganon po rin ang Diyos. Kailangan talaga kung anong sinabi natin, anong pinapagawa ng Diyos, talagang gagampanan po natin. Kaya salamat sa araw na ito, na sana po na kung anong nangyari kay Solomon, mangyari rin sa atin. Sa totoo lang, sa akin ngayon, malapit na talaga. Malapit na ang katapusan ng kahirapan sa ating buhay. Amen. Malapit na. Kasi sa totoo lang, lahat ng tinawag ng Diyos ay dumanas talaga ng mahirap na dinadaanan. Pero may katapusan. Malapit na. Malapit na. Kasi pagdating ng araw, sabi ko kay Ate Lani, kung gusto natin mananghalian sa Hong Kong, pwede namin pumunta. Anumang oras. Sali kami ha. Walang imposible. Maniwala lang po tayo sa Diyos. Sumunod lang po tayo. At tumayo na po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama naming banal, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong mga mensahe sa araw na ito. Pinag-aralan namin, Ama, yung buhay ni Solomon. Kaya, Ama, kung pwede lang po, kung paano ang ginawa mo kay Solomon, Ama, na kahit yung mga hindi niya hiningi, ibinigay mo sa kanya. Ama, hinihiling ko rin sa iyo, sa araw na ito na lahat po kami, Ama, na maranasan namin yung mga bagay, Ama, na hindi may hinihiling sa iyo. At isang araw na sa amin na lahat yung mga. Kaya, Ama, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Ama, ng espiritu na nagmamahal po talaga sa iyo at sumunod po sa iyong mga salita, Ama. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin, mula matanda, pinakamatanda hanggang sa pinakabata, maranasan namin yung pagpapala na naranasan yung mga naunang mga anak mo, lalong-lalo na ngayon na nasa kingdom na po kami. Salamat, Ama, pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain mo ang iyong bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang Diyos na makapangyarihan.
Sino tiga nag-testimony? May testimony ko sa. Huwag ka na maya ngayon. Garot, may kakalutatan. Kalala. Testimony ka. Isa. Ay, may kumpatsan mo. Kaya ang Ang kanta no, ma-challenge namin na ako. Kalit pa lang. Kaya ka mo na. So, wala saan ka nagbabayan. Sige na. I-share mo lang din ako, hindi devotion. Ang devotion. Hindi na umi na. Reading. Ang reading. Wala. Ano dyan may rebuilding kan? Ang gana ni Manong upgrading na atan. Ang gana. Madi ka mabayan. Malis niya pulis na, ibibigay ko lahat. Tanggalin ng bagarap, tanggalin ko yung yun. Ang siguro bulgaro pa lang ni Jason. Baka tulungan ko rin naman kasi gana finale.